Kung paano nagmula tong story na to. Is it from based, real experience po ba, mga ganyan, or parang it's just, katang-isip naman po siya, pero inspired by, mga, syempre, certain events and certain people. Pero, it's a work of fiction po. It's a work of fiction, and crafted by our writers from Viva, and tong Lady Guard, syempre po bilang Viva Max po ang ating mga bida dito kadalasan ay babae po talaga, no? At para maiba naman, kasi magandang i-feature palagi ang mga hindi pangkaraniwan na tatampok. So ngayon ito, isang babaeng gwardya, at isa pang twist sa kanya ay hindi ito ang gwardyang pangkaraniwang nakikilala ninyo. Dahil itong gwardyang ito ay abusado pa sa abusadong sistema. Yun po. Parang abusadong babaeng gwardya, parang gano'n. Opo. Yeah, thank you, Direk. Ano pala kay Angela? Angela, parang ang tagal ka namin hindi nakita, di ba? Parang tagal mo yata hindi gumawa ng Viva Max film. Kala namin talaga, parang tatawid ka na sa parang mainstream, kaya hindi ka na gumagawa. Yun ba yung parang parang hindi mapili ka na ba sa paggawa ng mga pelikula, especially on Viva Max? Kung bakit hindi ka namin masyadong nakikita? Yes po, tama kayo. Yung last film ko ata was Kabit, and yeah, it was very beautiful. Sobrang tiwala po ako sa Viva pagdating sa career ko, kaya anything na project na ibigay nila sa akin, tinatanggap ko po. So, hindi po ako nagiging mapili or hindi po ako mapili sa mga projects. Thank you po. So, kamusta naman kay Iris kay Angela yung magiging Lady Guard? Pinangarap niyo ba magiging Lady Guard yung bata kayo? And what was the challenges you experienced during that time na siguro sa kulungan niyo rin ginawa mo ba ito talaga? Or parang talaga? Ay, hindi po. Kasi gwardiya po sila ng isang parang warehouse. Warehouse. Okay, kamusta yung pagiging Lady Guard? Ayun po, for me, sobrang taas po ng respeto ko pagdating sa mga security guards, especially sa mga lady guards po natin dito sa Pilipinas. Sobrang naging challenging sa akin yung role. Kasi kilala ko na very tahimik lang, demure, gano'n. Pero itong character na binigay sa akin ni Direk Bobby at ng mga writer, sobrang ibang-iba po. Kasi dapat nandun yung authority. Kaya nagkaroon din po ako ng research and discussion sa film, sa story, sa characters with Direk Bobby and sa mga writers po natin sa Viva, like sila Steve Sanchez and Matt Reeves. Ayan, thank you po. Thank you, Irish. Ayun po, sobrang na-challenge ako sa role ko as Lady Guard kasi unang-una sa lahat, wala akong experience, wala akong alam kung paano and ano ba talaga sila. Kaya ayun po, na-challenge ko ako ng sobra. Pero good thing naman po dahil ginay po ako mabuti ni Direk and syempre ng mga co-artist ko po. Thank you, Irish. Parang wala kay Anthony. Parang, is this your first Viva Max films ba? Or parang nakagawa ka na ng ito? Nakagawa na rin po, pero this is my first lead role sa VM experience. So, sabi lang sa amin kung before Viva Max, saan ka ba ano yung ginagawa mo, di ba? I started talaga dito sa Viva Max pagdating sa showbiz. Pero bago ako nag-showbiz, ako actually, fitness instructor ako. And then, pumasok ako sa Viva, I've done several projects na rin sa Viva Max. And then, sa VMX, ito yung first lead role ko. Yeah. How was experience doing this film with Iris sa kay Angela? It's a very nice experience actually. Ang galing nila and masarap sila katrabaho. And I feel ko yung para ako talaga yung role na yun. Kumbaga pagkaharap ko sila parang we're really doing this kind of scene. Like it's real. Kaya madaling gawin yung trabaho. Yeah. Ano mas madali maging fitness instructor or mag-Viva Max film gumawa? Magubad sa harap ng ang hirap i-compare. Mahirap parehas actually. Pero masaya gawin parehas. Basta gusto mo yung ginagawa mo. Yan, may enjoyment parehas.
Okay, thank you everyone. Congratulations to your new film, Lady Guard. Thank you. Jen. Thank you, that was Alison Tona, Stars Philippines. Up next, we have G. Trilliana of Malaya. Good afternoon. Good afternoon. Tatanong ko lang kasi we saw sa trailer na medyo complex yung mga characters. Maybe you know the background and mga motivation. Like, can you talk a little about your characters in the movie? Hello po, thank you for that question. Yung role ko po dito, from the title itself, isa po akong lady guard sa isang warehouse. Nung sinabi po yung project sa akin, akala ko lady guard sa mall. So, ang ginawa ko, pumunta ako ng mga malls and everywhere na may mga lady guards para pag-aralan sila kung paano sila mag-check ng bag, kung paano sila magkilatis ng mga tao, yung mga galaw po nila. And then I found out, nung pagbigay ko ng script sa akin, lady guard pala sa warehouse. And that's when I nagkaroon ako ng question and discussion with the writer, si Steve Sanchez po. Ayan, nagkaroon ako ng mga questions, dating sa character. Kasi, ano ba siya, ganito, ganyan. And nung look test with Direct Bobby, nagkaroon po kami ng script reading and workshop. And sobrang na-enjoy ko yun kasi binigyan po nila kami ng chance to pag-aralan yung character namin. Right, guys? So nagsulat kami ng mga kung anong sa tingin namin yung background po ng mga characters. Siguro yun po yung character ko as... Anong name? Sorry? Anong name ng character? Name ng character. Estelle po, Santos. Yun po, Estelle Santos yung pangalan ng character ko. Na sobrang tapang, sobrang tigas, and ayun, nandun yung authority. Kasi independent na tao po yung character ko at mag-isa lang siya dito sa Manila at may mga sinusuportahan na pamilya at kamag-anak sa probinsya. Kaya meron siyang ginagawang sidelines. Thank you po. Ako naman, dito si Janus. Yung character, ang mahirap dito is the character itself kasi malayo sa akin yung personality na yun. Pero dahil sa workshop and dahil kaya kung paano nila ipaintindi sa amin yung role and kung paano dapat yung kilos, yung kung paano magsalita and all, malaking tulong. And yeah, syempre, because dahil sa production, kina-direct kaya nagagawa namin ng maayos. And dito kasi, supervisor din si Janus eh. So, ang supervisor usually is like, superior ka. Alam mo, ikaw yung masusunod. Pero the twist here is, ako pala yung inferior. Kumbaga nadadala ako doon sa babae, sa lady guard ko. Kumbaga, instead na ako yung superior na dinadaan ko sa pera, baliktad. Kumbaga, andun yung twist na yun. So, complex actually. Kaya, ayun, it's very challenging. Exploited yung character. Yes, gano'n naman. Kumbaga, hindi mo siya unexpected yung mga mangyayari dito. And ayun po. Ayun po, ako po dito si Merin. And baguhan po ako na lady guard dito. And syempre si Ate Estelle ang nagturo sa akin ng lahat. And ang role ko naman po dito since nga bago, knowing po na yung guard is hindi naman po ganun kalaki yung sahod. Medyo na-tempt po ako na na gawin yung ginagawa ni Ate Estelle, which is si Angela Morena Mapo, para magkaroon ng extra income. Since nakita ko nga po na medyo maganda po yung kitaan, na-tempt po ako na gawin yun. Hanggang doon na lang, abangan. Direct Bob. Hello po. So yung story nito is also complex kasi it touches on may exploitation, may gambling, hindi lang yung parang may
exploited nga daw si Anthony. So, ano yung core? Ano yung gusto mo talagang sabihin ng this movie? It's all about It's all about abuse and yung sistema na kung makakaangat ako, aangat ako at ibabagsak ko ang iba dahil ayun lang ang paraan para mapunta ako sa taas at manatili ako dito. So it's all about it's all about hunger for power. It's all about greed, and it's all about survival to the top. The rat race to the top po. So medyo statement niya ay ang sinasabi natin ay may mga tao talagang para umangat at yumaman, kailangan manatiling mahirap ang mahirap at pahirapan pa. Pero paano mo pinotivate yung mga stars mo? Kasi medyo mabigat na yan. Nag-workshop po kami. Ayun nga po, nung nag-script reading kami, inalam namin kung saan anong pinanggagalingan nitong character na to. Siyempre, we would debate, may mga ideas si Angela at si Irish and Anthony kung ano yung naiisip nila tungkol sa character at mga reactions nila. So, sasabihin ko din kung ano yung nasa sa isip ko. Minsan, nare-realize ko, mali ako. We meet halfway. Hanggang mabuo yung character. Kasi ayun po, parang very collaborative po ako mag-work. And then, dun nabubuo kung paano nila titimplahin yung character nila. Siyempre, pagdating sa set, very helpful din ang mga mas experienced na actor para i-motivate at tulungan yung kasi si Irish po, this is her first Viva Max project, and Angela was guiding her all the way. Sobrang generous po ng mga artista natin para magtulungan. Ang pinaka-proud po ako sa pelikulang to at sa project na po ito ay yung mga artista. Dahil parang nung pinanood ko po, magagaling po sila. Si Angela, ang ganda nang na-deliver po ni Irish. And si Anthony na nai-post ko sa Facebook na hindi ko kasi masyadong napapansin. Kung hindi nyo alam, ang dami na po niyang project sa Viva Max. Pero ngayon po siya bumida at masasabi ko po, isa siya sa mga pinakamahusay na artista ng Viva Max po. Wow. So, baka pwede kayo mag-react sa profuse praise na binigay sa inyo ng director. Like si Angela, siya daw yung nag-serve na nag-guide kay Irish na first time mag-Viva Max. Direct salamat. Hindi namin magagawa sa kung hindi dahil sa iyo at sa mga staff and crew. Totoo po yun, very collaborative si Direk Bobby na may mga ideas kami na sinishare at hindi kami takot na sabihin sa kanya yun kahit nataliwas. Parang direct baka, pwede ganito yung atake. Yun yung tumatak po sa akin during shoot. Kasi binigyan na talaga ako ng isang matinding eksena na on the spot ko talaga, ay nagkaroon ng revision sa kwento at script. And for me naman po, dumaan din po ako sa pagiging bago. At alam ko po yung feeling na hunger ka pagdating sa learning a lot of things, especially dito sa craft po na ginagawa po namin. Ayan, si Irish, napakabait at very good listener at siya, willing po matuto. And sinashare ko naman po sa kanya yung mga experiences ko. And yan, ganun din po si Anthony. So Irish, anong natutunan mo kay Angela? At saka paano kanya bigay? Ayun po, since nga po bago ako and wala pa akong ganong alam, si Angela Morena po yung nag-guide sa akin sa lahat kung paano mo i-deliver, kung saan ako tatayo, kung paano magiging maayos, kung saan ako dapat pumwesto, pati kung paano yung reaction, yung mga ganyan. Siya po totally yung nag-guide sa akin. Doon kasi sa kanya po ako nagtatanong, actually sa kanya rin po.
Ayun, kaya sobrang thankful po ako na ganito kagaan kasama yung mga artist na kasama ko. Siyempre yung director ko kasi nag-guide po nila ako mabuti. Knowing na baguhan ako. Ayun. Si Anthony na pinost ni Direk. Actually, nagkita talaga ako doon. It's really an honor to be working with them. And syempre, makommentate eh. Hindi ko talaga in-expect yun, kaya very thankful ako. At ano yun, alam mo yun, na-appreciate nila yung kung paano ako sa trabaho. And mas gagaling ako ka every project. And it wouldn't be possible kung di dahil kila Direk at sa mga katrabaho ko. Kasi kung paano nila ako tulungan at paano kami magtulungan and all the chemistry, you know, it wouldn't be possible without them. Kaya very thankful po ako sa kanila. Thank you. Thank you very much. Thank you po. That was G. Trilliana of Malaya. For next question, we have Romel Gonzalez of PEP and Hada. Hindi, yan. Gusto ko lang sa sinabi ni Direk kay Anthony. Kasi madami pa din yung hindi nakakaalam na si Anthony ay galing sa isang showbiz family, di ba? Pakikwento mo nga briefly, Anthony, na yung mga kapatid